Dinalaw ko nga kanina. Sila Renan, si Janjan, si Nineng, si Rex, at si Ugeng. Sila yung mga batang lansangan na namamalimos dyan sa gilid ng Jollibee at may masamang balita na nakarating sa akin. Nakausap ko yung tatay ni Nining. 'Di ba nung nakaraan nagpunta tayo sa bahay nila Nining? Yung bahay nila, yun yung mga kahoy lang na tinagpi-tagpi tapos wala pang bubong. Nung isang gabi daw, napasok sila. Buti daw, nagising yung tatay ni Nining. Tumakbo daw yung lalaki sa may bandang likod. Sa damuhan, tapos Pasok talaga nagubad daw roon. ng dami. Pero nakita ko siya. Nung palapit na ako, nala ko yung butilo. Takbo. Gabi tayo. Gabi. Oras ng mga Kaya, nakakatakot alas 10 ng gabi. Dahil nandito pa ako, alas 9. Umuwi ako ng alas 10. Ay, late na rin kayo mo. Kasi namamalingin pa ako pang bago ko uuwi. Ang kakainin nila, ulanin namin, at kaya namin galit. Ngayon, yung umuwi ako ng alas 6, nakita ko doon sa daan. Pero pumago siya. Yung pagpasok ko ng gano'n, dumaan niya ata sa bukid. Gago. Ginawa ko yung flashlight, biglang nawala. Yung sinundang ko doon sa bukid, wala. Sabi ko, hihintayin kita ako kahit madaling araw. Talaga Nabukaan mo siya. nagpuyat ako, pero taga rito lang yan. Anong balak na sa palagay Hindi, niya? magnanakaw kasi. Ano naman nanakawin niya doon? Ayun kasi yung nagnakaw ng Monty Bike ko, ma'am. Ay, nanakawan kayo ng bike? Binenta niya ng 600 lang pagkabili ko rin sa bike. Nasa 4-5. Grabe. Pinag-ipunan niyo pa yun. Pinag-ipunan namin mag-asawa yun. Sabi ko, ipunin mo para may Monty Bike sa trabaho. Wala, ninakaw niya. Pero pinabayaran ko sa tatay niya, mas mahal pa para madala. Bata ka. Bata. Hindi malaki na ngayon. Kagabi nandun siya ulit. Kagabi, wala siya, yung isang gabi. Anong isang gabi? Grabe. Pero chinecheck po Eh, ko. paano kung mang-rate pala yun? Wala naman akong takot ma'am kasi may hawak ako eh. Hindi naman ako pwedeng mawala ng gamit sa bahay kasi nandiyan yung itak. Ay, buti kung lagi ka naman nandun. Hindi, lagi ako road, kaya lang nagpupuyat talaga ako sa gabi ma'am. Nagpupuyat ako sa gabi. Ang tulog ko lang dyan, mga alas 3:30 ng madaling araw kasi gising na si Chris. Tapos gigising ako na alas 4, magluluto na ako ng kakainin nila. Ganun ako. Tapos alas 6, aalis na naman ako sa nagbukasan. Kasi ganun talaga ang trabaho ko ma'am, hindi naman ako pwedeng magtamad eh. Lalo yung ano ko na yun na, Tapos buong araw ka na nagtrabaho, wala ka pang tulog sa okay gabi. lang ma'am. Kaya naman. Hindi ko naman pinabayaan yung sarili ko, kaya lang. Misis ko kasi inisip ko. Lalo na si misis, hindi pwede kaya. Oo. Kasi ano siya. Kaya ginagawa ko, binibigyan ko ng sustansya yung asawa ko na makapagpahinga. Ganun ako. Eh ito mga to, tulog na tulog kaya ako. Yung dalawang kasama mo doon tayo, nagbabantay din ba? Oo. Sa gabi. Nasa Manila ako. Di bali na akong mamatay, wag lang hinahanap ko. Ganun gabi. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, puta. Kung mamamatay rin ako, lalaban ako. Sabi ko, hindi pwedeng pabayaan ko kayo. Ay, nagarga pala sa. Kaya sabi ko nga, sabi na asawa ko, hindi, kung pabayaan. Ngayon, hindi mo pinumpronta yung lalaki. Nakipunta Diba? mo sa iyo. Kasi duman dito kahapon. Ay, kanina umaga, duman dito. Sinalubong ko dyan sa parada. Oo. Ikaw, huwag kang papasok-pasok kung saan-saan, baka mamaya. Matira kita ng oras sa bahay. Oh, hindi mo kasalanan yun. Tutok pa kita. Kasi alam mo, may atraso ka pa sa akin. May record ka na sa paranag, may record ka na sa Kaya pagkapahalang yan. Kaya pwede kitang patayin ng gugutin. Tutumpa kita ron, sabi ko sa kanya. Huwag kang papasok-pasok na alanganin. Lalo kung wala silang kasama. Ano sabi niya? Hindi naman ako pumasok ah. Huwag ka magsisinungaling dahil ikaw ang nakita ko. Nagubad ka pa ng damit mo, alam mo, hindi kita makikilala. At takit ka pa ng mukha. Ano sa palagay mo sa akin? Tuling? Bulag? Na walang pakikanta, na walang kasikita? Abilis ka. Meron ko siya rito. Minsan pa mahuli kita. Habulin kita kahit saan. Dapat tagalan Titirahin talaga kita. Sabi ko sa kanya. Ano kayong balak sa kunin doon yung mga kaldero? Alam ka naman niya talaga. Lahat, nakuha doon. Sabi ko naman kay tatay, ano naman kayang balak niyang kunin doon sa bahay niyo, mga kaldero? Sabi ni tatay, oo, pati kaldero namin kinuha at saka yung bigas na kakainin namin, ninakaw din. Ingat na ingat ako sa kanya.
Yung ganyan itak, katabi yung itak, katabi yung armas ng mga ganyan kala, haba. Ang sinasabi ni tatay dyan, kaya katabi niya daw lagi paggabi yung mga armas niya, itak niya, mga kutsilyo niya. Talagang nag-iingat daw siya. O siguro, mas madaling sabihin na nakahanda siya sa anumang oras. Eto lang ang bahay nila. Halos konti lang yung dingding tapos wala ring bubong. Kaya naman, hindi talaga sila safety. Kaya ang tanging hiling lang talaga ni tatay ang makauwi sila sa Bicol dahil doon mas maayos ang buhay nila kasi may bahay ang mga pamilya nila doon. Pero dahil nga wala silang pera at sapat na pamasahe, kaya nandito sila nakikibaka at nakikitira sa lupa na hindi naman kanila at pinapaalis na din sila. Nahihirapan silang mag-ipon para sa pamasahe nila kasi ang kinikita lang nila sapat lang pangkain nila sa araw-araw at minsan kulang pa. Parang ang isang tao magmula Pangasinan hanggang Bicol ay 5,000. 5 tao silang uuwi doon kasama yung mga bata. 25,000 yung kailangan ni tatay. Kasama na din daw sa 25,000 yung pagkain nila. Sinama din pala namin si Muntor para makapasyal at makapaglaro sa ibang mga bata. Rex, may dala ako sa'yo. That's Rainer. Rex, kapatid mo. Mahilig nga din pala si Rex sa aso. Halos lahat sila mahilig. Nagkukwentuhan kami dyan. Tapos may dumaan na nagtitinda ng merienda. Sabi ko, sige kuha kayo. Kung ano yung gusto nyo, tuwang-tuwa naman sila. Kumakain kang ganyan gulay. Fresh yung palayaya. Fresh yung perte. Ano niya? Bigyan mo nga sa ano. Gusto daw ni ano? Gusto daw ni Rex ng fresh lumpia. Gusto mo na, fresh lumpia, sure ka? Oh, sure daw. Nahilo pala itong buwan. Natatawa kami dyan kay Rex kasi ang in-order niya, yung fresh lumpia na puro gulay, nagtataka si Kuya Janjan baka daw hindi kainin kasi sabi ni Kuya Janjan hindi daw luto yung gulay na nasa loob. Baka ang isip ni Rex is cake daw yun. Bakit ka rito? Rex, sama ka muna si Monto. Sama kami kali. Rex, paborito mo yan. Gulay. Ito ka kuya doon. 60, saka 55, 25, or next 40, Ate, palamig. 70, at sandala, 1, 2, 3, 4, 60, Ate, palamig. sandala, 25, 40, 70. Magpapare, kapas pa po. Sabi tayo doon. Ilan pong pala po siya? Oo, gusto ba yung tag-iisang palamig? May maliit lang ha. 5 pesos na po. Ate, 5 lang. Bigyan mo sila. Pangit. Pangit ata niya. Ilang palagit? Ate, Rex, sabi mo. Ito po. Yan ang napili niya eh. Ang daming pipili na yan. Upo ka nga dito, anak kuya. Ito. Nandaan mo si Minton, baka ano yung Ate, 7 yung kinuha ko nila kayo. ayoko ng palamig. Huwag mo kami kuhaan ni Ada ng palamig. Ate, 1, 2, Sila lang. 3, 4, 5, di ba? Nakain ka na. Masarap yan, Rex. Paborito ko yan. Kakainin mo? Hindi mo daw kakainin, Rex? Ganun ko kuya, magkainin. Oh. Sige nga, kainin mo lang. Fresh kasi tingnan mo ron. Oh, yung palamig nyo.
Si Munton nakikidyan. Ano sa'yo, Ton? Bigyan mo nga konti si Munton, Rex. Kumakain ng gulay yan, Rex. Rex! Hoy, kunin mo na daw yung palamig. Bigyan mo ng konti si Munton. Bigyan mo. Ay, bakit nilagay mo sa ano? Buka talaga, tapusin kita. Huwag mo ilalagay sa... Iaabot mo Hindi, itubuan natin dyan. Tama na, tama na. Tapos gagamitin ko ka ng bagong kutsara. Kuha ka ng bagong kutsara. Ang pinakamakulit talaga sa kanila sa lahat yan si Renan, yung tawa ng tawa na nagsubo ng pagkain kay Munton. Kumuha na lang kami ng bagong kutsara ni Rex. Magkano lahat? 140. Ate ni may siling happy. 500. Ma. Hoy. Ulo. Hindi po. Sila lang, hindi kami. Hello, Ton. Ka-enjoy si Bibi. Masarap no? Masarap yung lugaw. Ano? Lugaw na din piniligo siya. Kinukulit ni Ada si Rex. Susubuan lagi. Ay, susubuan siya ni ate. Agi, kinikili. Airplane. Dali na. Hoy, isa po, dali. Subo mo na, Rex. Subo muna. Sige na, subo. Oh my God! Ay, ang sweet naman ni ate. Isa pa. Gusto mo ang konti na lang. Wala ka lang binibigay kay Rex. Naubos ni Rex, oh. Bukas susubuan ka daw ni Ate Ada sa bahay. Wala kasi. Airplane. Ano gusto mo? Airplane. Kotse. Kotse. Vroom. Dali. Ang sweet naman ni Ate. Isa pa. Hindi na kayo kakain bukas. Mataas. Kinukulit ni Ada, oh. Ay, kipagkulita. Ito, makukulit, oh. Sama. Ikaw din, Munton. Nagselo si Munton. Sama. Ay! Nagselo si... Hindi na ata kakain ko. Oo, hindi. Sige, bigyan mo. Gusto din daw niya. Munton. Halika na, Tana. Nagselos eh. Airplane. Ay, good boy. Salamat Panginoong Diyos at muli kaming nagkita-kita at parehas kaming mga okay at kahit papano may simpleng pagkain na pinagsaluhan.